ngayon ang ating pag-uusapan ay tungkol sa morpolohiya. So, ito naman ay may kinalaman sa pagbuo ng salita o makaagham na pag-aaral ng mga morpema. So, dito alamin natin kung paano ba ang pagbuo ng isang salita, kung paano nilalapian ng isang salita o ang mga salitang ugat upang magkaroon ng panibagong kahulugan dito sa wikang Filipino. So, mayroon tayong tinatawag na anyo ng morpema. So, mayroon tayong iba't ibang uri ng morpolohiya. Una ay yung anyo ng morpema, paglalapi, at yung pagbabagong morpoponeneko. So, bawat uri, mayroon silang mga bahagi or uri din na tatalakayin. So, yung una nating tatalakayin ay yung anyo ng morpema. So, ang uri sa anyo ng morpema ay itong morpemang ponema. Ito ay ang paggamit ng makahulugang tunog o ponema sa Filipino na nagpapakilala ng gender o kasarian. So, dito kasi sa wikang Filipino, malalaman natin kung ang tinutukay ba natin ay isang, kunwari, halimbawa, doktor. Paano malalaman kung babae o lalaki ang isang doktor? So, nilalagyan natin ng punemang sa dulo ng salita. So, salitang ugat ang doktor, salitang ugat. So, ibig sabihin, payak na salita. So, hindi siya nilagyan ng panlapi o hindi siya nilapian. So, para magkaroon ng panibagong kahulugan ng ang salitang doktor, nilalagyan natin ito ng salitang o punemang sa hulihan ng salita upang malaman natin kung ang kasarian niya ay isang babae katulad ng doktora. So, ang doktor ay magiging doktora. So, ang senior, so panlalaki naman kasi yan siya, tinutukoy natin siya sa lalaki. So, para magkaroon ng kasarian, kaakibat na kasarian, magiging itong seniora. So, yan ang sa morpemang ponema. So, meron din naman ibang kaso. So, special cases. So, dito, nagkakaroon ng palitan sa ponemang O at A. Kasi nga, pinapalitan natin na ang letrang O or ponemang O ng A upang malaman natin ang kasarian ng isang salita. So, katulad nitong maestro at maestra. So, ang maestro, ang ibig sabihin yan ay yung lalaking teacher. Ang maestra naman ay babaeng teacher. So, nagkakaroon lang ng pagpapalit doon sa pinakahuling ponema doon sa hulihan. Ang O ay napapalitan ng I kapag ang tinutukoy natin ay babae, pambabae. At O naman kung tinutukoy natin ay panlalaki. Isa pang halimbawa, yung tito at tita. Kasi nga, doon, special cases kasi ito kasi nga walang salitang kaakibat ang tit or maester sa wikang Filipino. So, walang salitang ganyan. So, walang salitang payak o salitang ugat na ganun. Kaya nga, ito yung mga special cases. Nagkakaroon lang ng palitan sa ponema, sa hulihang ponema sa isang salita. So, yan ang ibig sabihin ng morpemang ponema. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang uri, yung morpemang salitang ugat. Yung salitang ugat naman ay ito yung mga payak na salita or mga salitang walang panlapi. So, ibig sabihin, payak lamang sila ng salita. So, ito ang halimbawa nito ay yung tao, silya, droga, payong, jet, pagod, tuwa, pula, liit, taas. So, napapansin niyo wala silang mga panlapi sa kanila. Panlapi. So, magbigay ako ng halimbawa. Kapag ganito, kapag nagsabi ako ng katuwa. So, ano ba ang salitang ugat ng salitang katuwaan? Ano ang salitang ugat ng salitang katuwaan? Ang salitang ugat ng yes, tama. Ang salita dito ay tuwa. So, kapag katauhan. So, ano ang salitang ugat ng katauhan?
tao, tama. So, tao ang salitang ugat. So, ito yung ah, kapag ito yung mga dinagdagan natin ng ka, an, at an, nagkakaroon, yan ang tinatawag natin na ah, nilalapian natin ng isang salita. Pero kapag payak lang, ito yung tuwa at tao. So, yan yung mga salitang payak, ang mga salitang ugat. Ngayon, dumako tayo sa isa pang uri sa mga salitang isang uri pa ng morpolohiya, yung paglalapi. So, siguro, hindi ko lang alam kung narinig na ninyo yung gitlapi, unlapi, hulapi, kabilaan nung high school day pa lang kayo. So, ito yung sinasabi natin na paglalapi. Kasi nga, nilalagyan natin ng panlapi ang isalitang ugat para magkaroon ng panibagong kahulugan. So, halimbawa nito. So, alamin natin ang unlapi. Kung ano ba bakit tinatawag natin na unlapi. So, unlapi, dahil galing sa salitang una at lapi, paglalapi. So, kinakabit sa unahan, ang panlapi ay kinakabit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, at asa. So, ang ay ilalagay natin sa unahang bahagi ng salitang ugat. Okay, Mr. John Ray Lomen, Okay, limit ko siya. Okay, so balik tayo doon sa paglalapi. So, kapag sinasabi natin unlapi, sa unahan natin idinadagdag ang panlapi bago ang salitang ugat. So, halimbawa, at asa. So, magiging umasa ito. So, at pangalawa, yung mag at aral, magiging mag-aral siya. So, idinadagdag natin sa unahang bahagi ng salitang ugat kapag sinasabing unlapi. Ngayon, pumunta tayo sa gitlapi. Kapag sorry. Okay, sorry. Okay, klaro ba? Okay. So, gi-off ko pala yun. Naka-gi-off all ko kasi yun. Hindi ko makita kasi yung pangalan ni John Ray kanina. So, okay. So, balik tayo. So, balik tayo doon sa paglalapi. So, ang paglalapi, ito yung morpemang ikinakabit sa salitang ugat. So, ang mga panglapi ay may kaluhulugan. Kapag nilalapian natin ang salitang ugat, nagkakaroon tayo ng panibagong kahulugan. So, una ay yung unlapi. So, galing sa una at panlapi na salita, ibig sabihin, ang panlapi ay ikinakabit natin sa unahan ng salitang ugat. So, halimbawa, at asa. So, magiging umasa siya. So, napapansin niyo dito natin siya na ilagay sa unahang bahagi bago idinugtong ang salitang ugat. Ngayon, isang halimbawa pa yung mag-aral. So, mag at aral, nagiging mag-aral na siya. Isa pang halimbawa yung mang at isda, so nagiging mangisda siya. So, kapag unlapi, ibig sabihin ang panlapi ay nasa unahan ng salita. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng paglalapi, yung tawag natin gitlapi. So, gitlapi, ibig sabihin sa gitna. Kasi nga, isinisingit natin ang panlapi sa gitna ng salitang ugat. So, halimbawa nito. Kapag idnugtong, dadagdagan natin ng idadagdag sa salitang ugat na basa, magiging bumasa na siya. So, napapansin niyo, pinapagitnaan, nasa gitna ang salitang
Ang panlaping sa gitna siya ng salitang ugat. Kaya siya nagiging bumasa. Isang halimbawa pa, ang in at sulat, so nagiging sinulat siya kasi nga nasa gitna ng salitang ugat, idinagdag ang panlaping in. Kaya siya nagiging gitlapi. Ngayon, dumako na tayo sa hulapi. Ito naman yung panlaping matatagpuan sa hulihan ng salitang ugat. So, idinadagdag natin siya sa hulihan ng salitang ugat. So, halimbawa, yung hin at basa. So, magiging basahin siya kasi nga dito natin idadagdag ang panlaping hin sa hulihang bahagi ng salitang ugat. So, yung gupit at an nagiging gupitan kasi nga ay dinagdag natin ang an sa hulihang bahagi ng salitang ugat. So, nagiging gupitan siya. So, ganyan ang hulapi. Ngayon, ang huling uri ng paglalapit naman ay itong natawag natin na kabilaan. So, ang kabilaan naman, ito yung tinatawag natin sa panlaping kabilaan siya idinadagdag. Ibig sabihin, nagdadagdag tayo sa unahan at nagdadagdag din tayo sa hulihan. O meron din pagkakataon na nagdadagdag tayo sa gitna. So, kabilaan ang tawag. So, halimbawa ay yung idadagdag natin ang mga panlaping ka at an sa salitang ugat na laya. So, magiging kalayaan siya. So, napapansin niyo dito yung naka-under, yung may guhit sa baba, ito yung mga salitang panlapi na salita. So, ka ay nasa unahan at ang an ay nasa huli. Then, pinapagitnaan nila ang salitang ugat na laya. Isang halimbawa ay itong mag at ang panlaping mag at an, idudugtong natin sa mahal. So, nagiging magmahalan na siya kasi ang nasa unahang bahagi ay ang panlaping mag at ang sa hulihang bahagi ay ang panlaping an. So, yan ang natawag nating kabilaan. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na anyo or uri ng morpolohiya. Ito yung mga pagbabagong morpoponemiko. So, una ay yung asimilasyong parsyal. So, ang NG, so di ba mayroon tayong mga salita na nagdadagdag ng katulad ng pang at aral. So, nagiging pangaral na siya. So, nagiging pangaral na siya. So, hindi natin tinanggalan, hindi natin pinalitan ang NG ng ibang phonema. Pero, mayroon tayong mga special cases katulad nito. Halimbawa, ang NG ay nagiging M kapag kung ang salitang ugat ay nagsisimula sa P or B or sa, para mas madaling mamemorya, paba. Kapag ang unahan ng salitang ugat ay nag-uumpisa sa P at B, ang NG ay papalitan ninyo ng letrang M. Halimbawa, ang pang at paaralan ay magiging paaralan. So, napapansin niyo dito kasi nga dadagdagan ng pang ang paaralan. So, ang nag-uumpisa ang paaralan sa letter P. So, papalitan natin ang NG ng ponemang M. So, magiging paaralan na siya. Dito naman sa pang at bayan, uumpisa ang bayan sa letrang B. Kaya nagiging papalitan ng 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 M. Kaya magiging pambayan na siya. So, yan ang asimilasyong parsyal. So, isang halimbawa pa ay yung singguti. So, papalitan ng 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 M kasi nga nagsisimula sa letter B ang salitang ugat na buti. So, magiging simbuti na siya. So, isang halimbawa pa ng asimilasyong parsyal kapag ang NG ay papalitan ng M. So, kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa letrang DLRST or para sa mas madaling matandaan, dalarasata. Ganyan lang siya. So, ang una, paba. Pag paba, M ang ipapalit. Pero kapag dalarasata,
N ang inyong ipapalit sa NG. Halimbawa nito yung ito, pang at dikit. So, dalarasata, kasali ang D sa na pagpipilian na mga letra. So, papalitan natin ng letter N ang NG. So, magiging pandikit na siya. Pang at taxi, papalitan ng NG, ang ng N, magiging pan-taxi na siya. So, yan ang asimilasyong partial. So, the rest na hindi nakasali doon sa mga letrang nabanggit, ibig sabihin, as is, ibig sabihin, pang pa rin, hindi papalitan ang NG. Katulad ng pang at aral, magiging pangaral pa rin. So, susunod na uri ay yung asimilasyong ganap. Bukod kasi sa pagpapalit ng NG, nagkakaroon din tayo ng pagkakaltas sa ponema dito sa asimilasyong ganap. Bukod kasi sa papalitan natin ng NG, tatanggalin natin yung unang ponema ng salitang ugat or yung first letter ng salitang ugat. Halimbawa, ang pang ay at pang ay bubuuhin natin, magiging pampalo siya kasi nga papalitan ng 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 M. Tatanggalin natin ang letter P kaya magiging pamalo na siya. So, magiging ganon. Ang pang at tali, magiging pantali siya kasi nga, tapos tatanggalin natin, para magiging asimilasyong ganap, tatanggalin natin ang pinakaunang letra sa salitang ugat, kaya magiging panali na siya. Ang isang halimbawa pa ay yung pang at takot, magiging pantakot. So, tatanggalin natin ang pinakaunang letra sa salitang ugat, magiging panakot na siya. So, yan ang asimilasyong ganap. Kung asimilasyong partial, ang pag-uusapan, nagkakaroon lang tayo ng palitan ng NG. Pero kapag asimilasyong ganap na, nagkakaroon ng palitan at nagkakaroon ng pagkakaltas. Ngayon, dumako naman tayo sa pagpapalit. So, may mga ponemang nagbabago o napapalitan sa pagbuo ng mga salita. So, kadalasang mga ponema na nagpapalitan ay itong mga ponemang nakikita ninyo sa baba. Itong I at E, O at U, H at N, at D at R para magkaroon ng panibagong. Kapag nilalapian kasi ang isang salita, nagkakaroon ng papalitan sa mga letrang ito para magkaroon ng panibagong salita or kahulugan sa isang salita. Halimbawa nito, yung ma at dapat. So, nagiging marapat siya kasi nga nagkaroon ng palitan sa D at R. So, ang D ay pinalitan ng letrang R. Kaya nagiging marapat siya. Isang halimbawa pa, ang ma at bunong. So, nagiging marunong siya. So, nagkaroon ng palitan sa D at R pa rin. So, kapag unlapi ang idinagdag sa isang salita, unang ponema or unang letra ng salitang ugat, tayo magkakaroon ng palitan. Pero kapag hulapi tayo nagdagdag, sa pinakahuling ponema naman tayo magkakaroon ng palitan. Isang halimbawa nito yung dugo at an. So, nagiging duguan siya. So, doon tayo nagdagdag, hulapi ang idinagdag natin. So, sa hulihang bahagi ng salitang ugat. So, ang papalitan natin ay huling bahagi ng ponema. So, yung dugo. Yung letrang O. So, magiging U na siya. Isa pang halimbawa ay yung likuan. So, idinagdag ang an ay idinagdag natin sa pinakahuling bahagi ng salitang ugat. So, ang O ay magiging U na siya. Kaya, nagiging likuan. So, yan ang pagpapalit. Ngayon, dumako na tayo sa pagkakaltas. Ang pagkakaltas naman, nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat ay nawawala sa paghuhulapi. So, halimbawa nito ay tatanggalin ang kapag nagkakaroon ng, di ba dadagdagan ng panlapi ang isang salita,
So, pagkakaltas ang tawag kapag tinanggal ang pinakahuling patinig. Ibig sabihin, vowels sa isang salita. Halimbawa nito ay yung takip at an. So, magiging takipan na siya. So, tatanggalin para maging matatawag nating pagkakaltas ito na pagbabagong morphoponemiko. Tatanggalin natin itong letter I kasi nga ito yung pinakahuling katinig sa salitang takip, magiging takpan na siya. So, isang halimbawa pa yung kitil at in. So, idadagdag natin ang in sa kitil, so magiging kitilin na siya. So, tatanggalin natin ang pinakahuling vowels o patinig sa salitang kitil, so magiging kitlin na siya. So, ito sa bukasan, bukas at an, tatanggalin natin ang pinakahuling vowels, yung letrang I, magiging buksan na ito. Metathesis naman, kapag ginigitlapian ng in ang salitang ugat na nagsisimula sa L at Y. So, nagkakapalit sila ng posisyon. So, kapag nagsisimula ang salitang ugat sa L at Y, magkakaroon ng palit, tapos ang idinagdag na panlapi ay salitang in, magkakapalit ng lugar ang I at in or posisyon. Halimbawa, in at langaw. So, nagsisimula sa, ang salitang ugat ay nagsisimula sa letter L at ididagdag ang panlaping in. So, dapat in langaw siya, no? So, walang salitang ganon. Magkakaroon ng palitan sa pwesto, kaya nagiging nilangaw ang salita. So, katulad din sa in at yakap, nagkakaroon din ng palitan. Pag inadagdag ang in at yakap, nagiging in yakap siya. At para maging salita siya, nagkaroon ng palitan sa posisyon, nagiging niyakap na ang salita. So, yan ang metathesis. Nagkakaroon ng palitan sa panlapi. Palitan ng pwesto sa panlapi. So, yan ang ibig sabihin ng metathesis. So, sa paglilipat diin naman, ito yung mga salitang nagbabago ang diin kapag nilalapian. Diba? Doon sa ponolohiya, napag-usapan natin na, diba, nalalaman natin kung ano ba ang kahulugan ng isang salita. Depende sa diin or sa bilis ng pagkakabigkas mo sa isang salita. Katulad nung lamang, lamang, buksan, bukas, bukas. So, may mga ganun tayo na So, kapag nilalapian natin yung mga salitang iyon, nagkakaroon tayo ng panibagong diin sa isang salita. So, isang halimbawa ay yung basahin. 'Di ba ang diin ay nasa sa. So, basa, doon tayo naglagay ng diin sa sa. Pero kapag nalagyan natin ng panlapi na hin, ang diin natin ay nalalagay natin sa hin o basahin. So, nagiging ganon ang salita. So, ang diin natin ay nalilipat natin sa hin. So, isang halimbawa pa yung sama. So, ang diin natin ay nasama. So, kapag nilagyan natin ng mga panlapi na ka at han, magiging kasamahan. So, nandoon ang diin sa han. Isang halimbawa din ay yung laro at an. So, ang diin natin ay nasa laro. Pero kapag nalapian natin, nalalagay ang diin sa an, nagiging laruan siya. So, yan ang paglilipat. So, dumako tayo sa reduplikasyon. So, ang reduplikasyon naman, ito yung pag-uulit ng pantig ng salita. Ang pag-uulit na ito ay maaaring magpahiwatig ng kilos na ginagawa o gagawin pa lamang ng tagagawa ng kilos o pagpaparami. So, ang reduplikasyon, lahat ng salita na inuulit ang unang ponema ng salitang ugat. Katulad halimbawa,
aalis. So, unang punema, yung at dinoble. So, nagiging aalis. Matataas so, na doble yung tata kasi nga taas ang salitang ugat. So, nagiging matataas. Magtataho, pupunta, masasaya, at naglalakad. So, yan ang mga halimbawa ng reduplicasyon. So, by